So what's up? Kumusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito ulit tayo sa may Motor Store Baliwag branch para sa update natin ngayong 2026. Month of June na. Okay. Ano nga ba ang update para dito sa may Motor Store Star X125 HS? Tara alamin natin yung presyo at yung specification kung sulit nga bang bilhin ngayong 2026. Tara samahan nyo ako. Walk around natin to. Ayos na. Motor Star sa daan. Tara na tumarangkada. Yeah! Nagsimula sa simpleng pangarap sa buhay. Kahit anong hirap, hindi basta sumusuklay. Motor Star ang kasama sa bawat biyahe. Sa init man o ulan, tuloy lang sa pag-abante. Hindi kailangan ng mamahaling sasakyan. Basta may sipag at tiyaga, aabot ang tagumpay. Bawat ikot ng gulong may aral na dala. Na ang tunay na yaman ay disiplina at gawa. Kapag napagod, huwag kang titigil. Ang laban sa buhay ay hindi madali. Motor Star ang saksi sa bawat tagumpay. Mula sa umpisa hanggang sa taglay mo. So yun ang mga best no, sa mga nagtatanong ng update nito. Medyo matagal na rin tayong hindi nakapag-vlog nitong Star X125 na HS version, okay? So ngayon 2026, available sila. Iba-ibang kulay ang meron na to. Meron silang kulay blue, may red pa yata nito, may kulay black. Yun yung natatandaan kong kulay nito. Pero yun na nga, ano ba yung nagustuhan natin dito? Dahil nga, pang pantra ito, pang tricycle, pang single, pang custom, pwede ang isang to. Okay, nagustuhan natin yung headlight nito, naka-LED na rin. And then, sa kanyang speed nga lang, ito ay naka 4 speed compared dun sa iba pa nito mga kakompetensya na naka 5 speed na. Ito 4 speed pa din naman. Pero tingin ko naman, hindi naman papahuli ang isang to pagdating sa pang pantra. Okay. So yung kanyang panel gauge is naka analog type, naka dalawang round style naman yan. And then may mga switches natin dito, iba rin yung design niya, iba rin yung atake nito. Napaka-simple lang ng design pero merong ibubuga 'di ba? Yung decals niya rito, simple lang, minimalist lang, talagang yung logo lang ng Motor Star. Okay, upuan natin, no, center stand natin or side stand natin. Kung magaan ba siya or abot ba ng 5 to na kagaya ko. Ayan. So sa upuan, makapal yung foam. Lagi naman yan kapag mga pang tricycle or pang pantra, talagang makapal yung foam tsaka mahaba. Tapos nagustuhan din natin dito yung bracket niya rito. Meron na tayong cover dito. Ayan, para in case na masasagi yung ating signal light, okay, hindi basta-basta mapuputol. Pero flexible naman yan yung signal light natin dito. Pero ayan, kung gusto niyo maglagay ng top box, pwede na rin to. Naka-flat naman siya. Tapos makapal din yung bakal na ginamit dito ni Motor Star. Kaya ang kailangan nyo na lang dito, bumili ng top box and then ikabit nyo rito, all goods na. Okay, so upuan natin. Abot pa ng 5'2" na kagaya ko. Ang ganitong pang tricycle. Uy, ang lambot ng upuan. Sobrang tingkayad pero sobrang gaan ng motorcycle. Sobrang gaan, no? Yung shock niya sa harap, okay, rate natin to ng mga 6.5/10. Yan, turning radius niya malawak. Ito malawak talaga. Yan, pero may space pa tayo rito sa legroom natin. Ayan, ganyan yung tsura niya. Tapos, sa shock naman sa likod, alam naman natin pang tricycle to. Pero naka-dual shock pa rin dito. Ayan, dalawa yung shock pero pwede nyo pang dagdagan to ng isa pang shock para maging twin shock siya, lalo na kung gagamitin nyo pang tricycle. Siyempre, kargado kasi pag tricycle. Okay, para at least matigas talaga pag nilagyan nyo pa ulit ng dalawang shock. Ayan. So, para doon naman yun. Okay, para at least yung sidecar talagang cover up niya, no? Ayan. Pero yun na nga, magaan yung motor, sobrang lambot ng upuan. Sobrang lambot pala ng upuan ito pag sinakyan. Ayan, no? Maganda sa puwet. Ayan, makapal yung kanyang leather na ginamit. Okay? So, ganyan yung tsura natin. Medyo maliit lang yung gas tank na ito. Siguro nasa around 9 to 10 liters. 9 to 10 liters yata yung kanyang gas tank. Medyo maliit lang. Parang pang TMX. Ganun yung datingan niya. So, yun. Tatingin nyo, sulit nga ba ang kanyang presyo ngayong 2026?
comment nyo naman yan. At dun sa overall looks niya, sa tingin ko, okay na to. Approved din sa akin to. Lalo na kung naghahanap ka ng pang tricycle na 125cc. Hindi ka masyadong mahihirapan sa mga parts. Available yung mga parts na ito. Medyo matagal na rin talaga to. Itong Star X125 dito sa motorcycle industry. Okay, available na yung mga parts na ito. Kahit sa aftermarket, may mga kasukat na to. Try nyo yung sukat ng TMX. Salpak nyo dito, parang available din siya. Okay? Pwede din. So, yun lang. No? Comment nyo yun sa baba kung nakatulong tong video na to at kung ano pa yung mga pwede nyo ating isuggest dito sa motorcycle na to. Pero ang pinaka-suggestion ko rito, lagyan nila ng USB charging port para at least sa long ride. Yun lagi talagang sinasuggest ko yung charging port. Okay? Kasi malaking tulong yon lalo sa mga gadget at lalo sa mga nagvo-vlog or nagbi-video, 'di ba? Pag nalobat sila, meron silang charger. 'Yun lang naman, okay? Hindi naman masyadong mataas yung magiging cost noon or magiging additional sa motorcycle. Pwede na 'yan. Okay? So, magaan yung motor, magaan din ba siya sa center stand? Medyo may kabigatan. Ayan, pero goods lang. Ayos. So yun ang mga best, no, ito ang Motorstar Star X125 HS. Okay, so ikutin natin to para dun sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. Meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at lugan. Panoorin nyo to, para sa inyo to, walk around na natin. Ayos yan. So ayun na nga, sa kanyang headlight, meron tayo ritong LED, naka-projected, ay hindi, LED lang, ayan, LED siya. Meron tayong round style na daytime running light, LED rin yan. Yung ating signal light dito, sobrang flexible niyan. Naka-bulb type tayo rito. Pa-triangle yung design. Meron tayong maganda na emblem dito ng Motorstar. Pang TMX yung datingan eh, no? Tapos meron tayong reflector side by side, naka-telescopic fork tayo rito. Yung kanyang fender metal, mahaba rin yan. Naka-drum brake din tayo dito sa harap. Wide spoke. Ang size naman dito ay 2.75 by 17. Ayan. Dito naman sa kanyang makina, ito ay naka 4-speed. Okay, rotation yung kanyang gear shift. Okay. So, available na rin dito yung kabitan para sa ating sidecar. Ayan. So, ito yung pinaka-makina niya. So dito, pwede tayo maglagay ng skid plate pa or engine guard. Pwede tayo dito. May kabitan naman yan. Dual edge shifter. Ito may rubber. Ito metal yun nandito. So naka CDI na rin to. Yung foot pegs niya, hindi na flip combination ng rubber and metal. Ito naman, kalagay ko dito yung dito yung battery niya nilalagay. Ayan, meron tayo ritong safety lock. Okay, para in case na kailangan nyo maglagay ng helmet dito, mailalak nyo rito para hindi manakaw. Okay, maglaking tulong din to. Yung ating foot pegs para sa angkas, naka-round style. Isa sa mga nagustuhan ko rito, yung cover para sa kanyang chain. Hindi siya basta-basta madudumihan, lalo na kapag naglo-long ride tayo rito. Ayan, naka-cover talaga siya. So, kung bagong linis yung chain mo, matagal yung buhay niyan, hindi siya basta-basta maaalikabukan, hindi siya basta-basta malalagyan ng mga maliliit na bato. Okay? So, yun yung kagandahan dito. So, medyo nga lang hassle kapag yung chain natin tumalon, kailangan natin magbaklas dito. Medyo, yun lang yung hassle doon. Okay? So, yung kanyang shock dito, naka-dual shock, adjustable, Takasago yung kanyang brand. Ayan. Pwede tayo maglagay ulit dito ng additional na shock. Okay, yan. Para maging twin shock siya. Okay? So, sa likod, naka-drum brake din. At yung size dito ay 3x17. Yan. Naka-wide spoke drum brake. Okay? So, yung kanyang taillight, meron tayong bulb type. Naka-box type naman yan. Meron tayong signal light dito. Masyadong naka-usli. Ayan, nasobrahan sa flexible eh. Masyadong, gaganon-ganonin mo lang yan, no? Diba? Tapos ito ilagay ng plate, may metal din tayong fender, extension niya, plastic, ganyan ang itsura. And then sa kanyang tambucho, ito may cover na metal, ito tinatanggal pa to.
Ayan, tinatanggal pa yan. Okay, tanggalin lang yan kapag i-release na to. So, sa kabilang side ng makina, ito naman, hindi ko alam kung Japanese brand yung kanyang Kame na nakalagay dito. Ayan, so may kickstart din tayo rito, may motor start dito na nakalagay. Ito yung other side ng kanyang makina. So, naka Euro 3 na rin to. Rear brake pedal. Yan, smooth naman. Malaking tapakan. Okay, naka-metal din yan. So, sa gas tank niya, parang mga around 10 liters or 9 to 10 liters yung tansya ko rito. Yan, ito naman yung kanyang cap. Yung upuan niya, maganda rin, makapal. Ito, inupuan natin to, sobrang lambot na ito, maganda sa puwet. May motor start din dito na nakalagay. Tapos, kagandahan, yung top box or yung bracket natin, para sa top box, ganda rin ng alloy na ginamit dito. Ayan, ready na rin yan. Tsaka makapal yung metal na ginamit dito. So, hindi ka na magpapakabit ng additional na bracket para sa top box. Ayan, pwede na to. Salpak mo na yan dyan, pwede na yan. Ayan, sa kanyang panel gauge naman, meron din tayo rito na analog type. Dalawa yan, naka-round style. Dito sa side, speedometer, odometer, yung kilometer or mileage. Dito naman is RPM. Gear indicator, naka-digital tayo rito na maliit. Meron tayong signal light, magkabukod dyan. Pag naka-high beam, ito naman neutral. Ayan, ito naman yung ating handlebar, upright position. Yung lever natin dito, malapad. Ito din, malapad. May rubber din tayong ganyan. Front brake, smooth lang din. Yung switches niya rito, metal. Okay, so sana yung mga ganito hindi madaling pasukan. Kasi yung mga plastic, ang bilis pasukan tubig eh. Pero ayan, ito. Park light, headlight and off. Electric starter. Sa side naman, signal light, busina. High and low. Okay, so dito naman yung ating grip is payat lang. Tsaka makapit naman siya. Meron tayo rito mababaw lang na throttle. Napakasimple lang din ng ating susi. Ayan. So, ayan. Sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo at yung specification ng Motorstar Star X125? Comment nyo naman yan. At para dun sa lahat ng mga gustong bumili nito, puntahan nyo na lang yung pinakamalapit na Motorstar dyan sa lugar nyo. So, sana nakatulong tong video na to. Ayos na ayos siya. So, yun ang mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ito ay nagkakahalaga ngayon dyan sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan ng ganitong motorcycle. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya? Ngayong 2026, comment nyo naman yan at para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede yung i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Sana nakatulong tong video na to sa mga naghahanap at nagtatanong ng presyo ng ganitong motor. Ayos yan. Kahit malayo ang daan, hindi uurong sa hirap. Motorstar, kasama sa laban. Bawat kilometro, tagumpay ang kapalit niya. Arangkada sa buhay, hindi lang motor, inspirasyon na tunay. Motorstar, tuloy-tuloy lang abutin ang pangarap hanggang sa tagumpay na walang hanggan. Maraming nagsasabi na hindi mo kaya, pero sa puso mo alam mo may pag-aasa. Bawat gasolina, bawat oras ng biyahe, puhunan para sa kinabukasang inaasam. Palagi respeto sa kalsada, kaligtasan ng So yun ang mga best no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na na-upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand na motor ang itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan. Tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush! Aha. metro, tagumpay ang kapal.